Ay grabe, dahil kay hirap mong tanggalin ha. Ayan ang gagamitin ko sa'yo. Ewan ko lang kung hindi ko matatanggal. What's up sa inyo mga kalodi cakes? At for today's video, itutuloy po natin yung part 3. Bali ang gagawin naman natin ngayon mga idol ay lilinisin po natin yung caliper, pati na rin po yung frame, saka po yung headset. Kaya naman po mga idol, inihanda ko na po ang tray. Pero mga idol, binaklas ko na rin po itong bar end. At sasabi ko na rin po baklasin dyan yung handlebar. Ay, yung handlebar, yung handle grip. Sorry po mga lods, akala ko po kasi nang lalabas sa video eh. Pero mga lods, babaklasin ko rin po talaga yan lahat para malinisan ko rin po yung frame. At saka po yung mga bolt idol, gusto ko rin pong madalaw, baka po kasi tinubuan na po yan ng kamote. Mahirap din kasi mga idol kapag ka mahirap nang tanggalin yung mga bolt eh, minsan nalolost thread po yung mga bolt. Pero kung tutusin naman mga idol, hindi naman po ito ganong nauulanan. Pero syempre dahil akin namang bike to, siguro regalo ko na rin to na talagang malinisan ko naman lahat. Baka naman kasi mamaya magtampo yung bike ko. Dahil yung sa ibang mga bike ay talaga namang inaayos ko yung paglilinis. Bali mga idol, balik nga po pala tayo sa video. Ito po kasing RD na to ay talaga namang puro kalawang na, kaya ang gagawin ko po, ayan po ay pipinturahan ko na. So ito nga po pala yung brand ng aking frame. Halos hindi ko na mabasa sa kapal po ng alikabok. Ayan po, parang tinubuan ng kamote. At sa dahil hindi po ako makapaniwala ay inulit ko pa. Tapos mga idol, ipeplex ko lang po ang bago kong panglinis, ang aking bagong pressure washer. Yun nga lang po mga idol, at dahil wala pa po tayong shampoo, ito muna po ang ating pagtsatsagaan, dishwashing liquid. At ito na po mga idol, tinaray ko na po at hindi na po makapaghintay. Ayan po, okay na okay talagang panglinis. At saktong-sakto talaga ito sa paglilinis ko para sa aking frame, parang pang mayaman tingnan. So ito na po mga idol, at tatapos na po nating i-bike wash. Kahit paano naman ay bumabalik na yung kanyang kulay. After po nyan mga lods, at ang gagawin naman po natin ay lilinisin ko naman po yung aking headset. Dito sa paglilinis ng headset idol, lalo na po doon sa bulitas, ay dahan-dahan lang po dahil madali pong natatanggal yung ball bearing po nyan. Ang totoo nga nito mga idol ay hindi naman po talaga ganun kadumi ito pong aking headset. Pero dahil nga po andito na po tayo sa part na to, ay syempre nilubos-lubos ko na rin linisin talaga. Sayang din naman kasi yung moment na to. At habang naglilinis po ako ng headset ay may dumating pong customer. Dahil nga po umalis na po yung aking mekaniko ay automatic na ako talaga ang gagawa nito. Eh ngayon mga idol, lost thread na po yung arm na pinaglalagyan po ng crank puller. Eh dahil papalitan naman po pala itong kanyang crank, dahil nga daw po nasagasaan po ito ng tricycle. Ngayon po kinausap ko po ang customer kung pwede po ay pukpukin ko. Dito po ay pumayag naman po ang customer kasi papalitan na rin naman po ng bago. Pero mahirap pa rin po tanggalin mga idol, kaya ang ginawa ko po ay ginamitan ko na po ng torch. At ito na nga po mga idol, ganun lang po kabilis tanggalin. Kaya naman po mga idol, maglalagay naman po tayo ng grasa bago po natin ilagay yung bagong crank arm. Para sa mga susunod po kung sakaling tatanggalin yung crank arm, ay hindi na po ganun kahirap tanggalin. Tapos nilagyan ko na rin po pala mga idol ng grasa itong bolt para sa bottom bracket. Ang problema na nga lang po ngayon mga idol ay inabutan na po tayo ng gabi, kaya hindi ko na po natapos yung paggawa po natin do sa aking bike. Pero syempre at least naayos naman po natin yung bike ng customer. Pero itong mga idol ay binanlawan ko lang po muna ng mabilisan para bukas ko na lang po uli babanlawan. Kaya naman mga idol, bukas ko na po itutuloy yung aking video.